Kasi may mga tumatangkilik din kasi mga kalapatid, bumibili dyan sa mga ibon na lambat. Ganun din ang inyong mararanasan. Iikot lang yung cycle mga kalapatid. Kaya dapat talaga huwag kayo bibili. Sinasalubong agad tayo ng ating ibon na si Erit mga kalapatid. So mukhang ready na siyang lumabas at mag-exercise ulit para simulan yung gagawin nating paghahanda sa kanya para sa nalalapit na liparan sa linggo, matnog, flip-flop ng South Race. At yan ang ating gagawin sa episode na ito. Pero bago yan, good morning muna sa inyo mga kalapatid. Sana nasa maayos kayong kalagayan. Time check tayo, 8:45 ng umaga. Tanghali na naman tayo umakyat dito. At tignan nyo to, hindi na naman pumasok dito sa ating flyer slope kagabi. Pasaway. Naig pa sila nung black check natin na inakay pumapasok yun Matigas talaga ulo nito mga kalapatids. Eto, kaya nasa loob yan kasi dinakma ko pa yan. Pero eto, wala, hindi ko talaga napapasok mga kalapatids. At matitigas talagang ulo nito, itong dalawang magkapatid na to. Ewan ko kung saan nagmana to mga kalapatids. Anyway, sa araw na ito sana ng Miyerkules, makikipag-meet to sana tayo dun sa Sariaya, Quezon. Subalit, gaya nga ng alam niyo, hindi pa fully recovered yung ating ibon. Kung tatayain ko mga kalapatids, baka nasa 70% recovered pa lang itong ating ibon na si Erit. Kaya mas mabuti nang dito na lang muna siya sa ating loft. And then bala ko sana siyang i-self-toss mga kalapatid. Subalit, ayan, wala tayong training box. Dahil yung training box natin ay na-dispatch siya na. Meron tayong hinihintay na training box na kapalit mga kalapatids, pero hindi pa rin dumadating. So, negative tayo sa self-toss. Siguro baka bukas tayo makapag self-toss. Kaya sa episode na ito, pagtiyagaan na lang natin silang ipa-low fly dito sa paligid ng ating loft. At the same time, pasadahan na rin natin yung pa-shoutout ng ating mga kalapatids na nagpapa-shoutout. At bukod dyan, pag-usapan natin yung mga ilang napapanahong bagay, lalo na yung tungkol sa nakaraang liparan. Gusto kong malaman ang inyong opinion. So samahan ninyo ako sa episode na ito. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na, hit mo na notification bell para updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Kukunin natin tong ating grizzle na to na pang summer, yung naka red band na yan. Dahil walang pakpak yan, baka mamaya madali siya ng mga pusa. Ito, kinuha ko na mga kalapatids, pansamantala dito ko muna lalagay. No, magbubugbugan to, yari. Huwag kayo mag-aaway. Samantala, itong ating mga ibon na naririto sa flyer slope, pakawalan na natin. Katok-katok. Hoy, alis ka dyan. Tumonda ka ha. Ayun siya oh. Sige. Sige, labas. Labas. Yan. Oh. Banat. Pagka ganyan, hindi ko binubugaw mga kalapatids, baka mamaya biglang magulat at mag-overfly. Kusa naman yang lilipad pagka natipuhan niya. Samantala, nasa na yung mga ibon natin? Ang layo, ayun. Si Erit mga kalapatids umikot, tapos nakita ko nagdapo na sa bubong. 3 ikot lang, nagdapo agad dun sa bubong. Ganun talaga pagka naihahagis na sa malayo, sawa na lumipad yung mga yan. At maaari din na hindi pa ganun ka-recovered yung kanyang katawan. So wag natin pilitin, hayaan lang natin siya dun sa sarili niyang rhythm para hindi rin naman mapuwersa. Samantala, eto mga kalapatids, pumasok uli itong ibon na to na pinakawalan natin. Samantala, ito yung grizzle na isa. Balik na natin para hindi na siya mabarakot, ma-stress. Para yung dalawang ibon natin mga kalapatids. So, pwede na itos yan mga kalapatids, yung ibon natin na yan. Darating yung ating training box. Mamaya makakapag self-toss tayo bukas. Sasabay na natin yan dun sa ating ibon na si Erit para bigyan sila ng exercise. Habang lumilipad yung ating mga alaga dyan, ipapasadahan ko lang na bayaran yung aking atraso sa ating mga solid supporters na active at laging nakatutok dito sa ating YouTube channel Tambayan. So sila Sir Mapagmahal Lop, Saijan Manzano, Mark Shapno Art, Kuya Lee, Carlos Peñaranda, Piccolo Lop, Monde Mamon. Nabasa ko yung comment mo. Ayan, pagka nakaluwag-luwag tayo, papalitan natin yan. Sir John 5NC Lop, Lindon Rosales, J. Anacion, Johnski 15, Red Check Love TV, Sir Nebben, ZDMZ, John Ray, Manuba, Jillian, Carlo, Can Caranza of Canlof, Miguel Migs, Michelle Angeles, Nasty Jerslov, Ian Valdez, Donald Donato, Apiot Abad, John Roel Bolaños, si Sir John, si Ma'am Lucy, congratulations sa mga pauwi nung linggo. At kay Sir
Abergeles. Ayan, ito may kinuwento sa atin itong ating kalapatids na ito nung linggo daw dun sa may lugar nila dyan sa may Bicol. Alas 8 pa lang nakita niya, binabiyahe na yung sobrang daming kalapating nasa loob ng lambat. Kumbaga, ito yung mga nalambat, mga sumabit sa lambat. Then after nun, 9:30, may mga second batch pa na dumaan, nasa sasakyan, yung mga ibon na nakalambat, napakarami daw. Hindi na natapos-tapos yan mga kalapatids, yung lambata na yan. Tignan nyo, hanggang ngayon talagang nakaabang yung mga lambatero mga kalapatids. At dahil nga sa ganyang mga ginagawang kabulastugan, hindi natin talaga masasabi kung mahusay ba, magaling ba yung ating ibon, kasi hindi nakauwi. Akala natin ampaw yung ibon natin, pero ang totoo nun, nasabit lang pala sa lambat. Oh, ayan, tingnan nyo, meron tayong nakita dyan sa Facebook. Ayan, baka nandyan yung mga ibon ng mga kalapatids natin na hindi nakauwi. Binibenta na nila, pinopost na nila mga kalapatids dyan sa social media. Ayan, nandyan yung iba't ibang club. Alright? So baka nandyan napasama yung ating ibon. Ang totoo, tinitignan ko yung mga blue bar baka mamaya isa sa mga nasabit si Naruto. At alam nyo naman, mabigat yung katawan nun, mababa yung lipad, madaling sumabit dun sa lambatan. Anyway, hindi natin gina-justify o hindi tayo nagre-reason out, nagdadahilan na ay nalambat yung ibon natin kaya hindi nakauwi. Hindi mga kalapatids, pero namamalhagi yung tsansa, di ba? Kaya diyan pumapasok yung sinatawag na swerte factor sa pag-iibon. Kaya tayo nagre-rely sa swerte kasi kahit maganda yung bloodline, kahit maganda yung sistema, kumpleto tayo sa mga ginagawang pag-aalaga sa ating mga ibon. Pero kapag ka nga naman nalambat, wala tayong magagawa. Kaya kailangan natin ng swerte sa mga ganyang lambatan. Kasi may mga tumatangkilik din kasi mga kalapatids na bumibili dyan sa mga ibon na lambat. Sabihin natin makakuha kayo ng quality bird sa murang halaga, hindi nyo mapagmamalaki yan kung sakasakaling manalo kayo dyan kasi hindi naman sa inyo yan. At darating yung panahon, yung mga ibon ninyo, malalambat din yan. O, di ba? Ganun din ang inyong mararanasan. Umiikot lang yung cycle mga kalapatids Kaya dapat talaga huwag kayo bibili dun sa mga nanlalambat na yan. Marami naman na fanciers dyan na nag-out ng mga quality birds din naman na hindi ganun kamahal at kayang-kaya ng budget natin. Mapapakiusapan naman. Kaya panawagan natin sa mga kanubi natin dyan, sa mga nagsisimulang mag-alaga at pumasok sa pigeon racing industry, i-align natin sa maayos yung ating perspective para hindi tayo mapunta sa mga unang-una yung mga dayaan, sa mga lambatan, hindi tayo tumangkilik dyan. Para maayos, di ba? Magsimula tayo sa maayos, magtatapos tayo sa maayos. Bola lang yan. Nako, nandito si Erit mga kalapatids. Mukhang nabibighani siya dito sa ibon nating ito, yung karibal ni Naruto. Mukhang nabibighani siya. Anyway, papasukin na natin sila mga kalapatids para hindi na rin sila matutong magtatambay pa. So pipituhan na natin tong mga to. Tingnan nyo mga kalapatids, nagsasandok ako. Atat na si Erit, magana nang kumain. Magandang indikasyon yan na nare-recover na yung ating ibon. Mamaya na. Doon na. Yung gintay ka, doon ka kakain sa loob. So Miyerkules ngayon, 50-50 na tayo, 50 breeder mix. Alright? Then 50 carbohydrates and fats. Ayan. Ayan nyo to. Dumapo pa sa balikat ko. Yan, kasi hindi ka pasukin. Kaya hanggang ngayon, di mo alam kung saan ka dadaan. Buti pa yung kapatid niya, yung dinakma natin kagabi, pumasok na. Si Erit, nandun pa sa ilalim. Palabasin natin. Ayan. Sige, pasok. Di ba? Ganun. Ito, tigas ng ulo. Bahala ka dyan. Hindi tayo dito naglagay muna mga kalapatids kasi nga, tutuka siya dyan para matuto. Iyan ang daan. Bahala ka dyan. Gat hindi natin i-spoon feed yung ating ibon na yan. Kasi the more na i-spoon feed natin yan, walang mangyayari dyan. Sige, lagay pa tayo. Dito tayo naglagay Sige. So kapag ka naubos ng ating mga ibon yan, wala na to. Ang tagal-tagal na, hindi mo pa kabisado dito. Umiinit na naman ang ulo ko. Walang due tong ibon na to. Ay ka dito, no animals were harmed during the filming of this video. Dyan yan tandaan mo na yan Discipline.
Oo. Kailangan pa isusubo eh. Dahil sa pagka-delay niya pumasok, konti na lang matutuwa niya mga kalapatids. Kaya hindi masasapatan yung kanyang butchi. So gutom pa siya. At magiging aral yan sa kanya. Alright?